Hello everyone! Magluluto tayo ngayon ng tikoy o yung glutinous flour. Ito, meron tayong carnation milk. Ayan. Meron tayong pandan flavor. Meron tayong vanilla. Sugar. Cake flour and glutinous flour. So, ang gagawin natin ay maglalagay tayo muna ng 1 cup one cup of glutinous flour. Yung ating cake flour is 1/4 lang. One-fourth of cake flour. Sugar. One-half of sugar lang siya ha, kasi meron pa tayong milk. 100 ml. Kung meron kayong coconut milk or iba, pwede rin, pero yung ginamit ko is condensed milk kasi para matamis siya. Kasi gusto ko yung matamis. Ayan. Dahil condensed ang ginamit natin, so wala tong tubig mamaya. Ang gagawin natin is magdadagdag tayo ng konting tubig para ma-mix natin siya, para magiging butter siya. So magdadagdag tayo ng tubig. Yung tubig guys, dapat galing lang siya sa gripo. Hindi siya mahinit or hindi siya malamig. Nag-try ako ng 100 ml of water. Pero, konti-konti lang siya para hindi maging sobrang dry yung ating flour or hindi siya maging sobrang watery. Okay, 100 ml na tubig yung ginamit ko. So, hindi pa siya masyadong watery. So, okay. Yung ginamit kong tubig is 130 ml. Ilalagay ko rin yun sa description below kung ano yung exact na ingredients niya para hindi kayo malito, kasi minsan nag-additional ako ng water or milk or some ingredients na additional. So ilalagay ko siya sa description yung exact na ingredients. Ito na siya guys, dapat ganyan siya. So ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng vanilla. Drop lang ng vanilla. Mga 1 teaspoon lang na vanilla.
Yung bango. Okay. So, ang next yung gagawin natin ay yung ating butter ay ilalagay natin siya sa dalawang lagayan. Hahatiin natin sa dalawa. Ang gagawin naman natin ay meron tayo nitong flavoring. This is pandan flavor. So, yung isa, iset aside natin. Tapos yung isa, magdadrop tayo ng pandan flavor. Yan siya, sobrang green. I love it. Sobrang mabango siya. Okay. Gagawin natin ay steam na natin ito. Meron ako nito. Mag-grease tayo na. Mag-drop tayo ng oil para hindi siya mag-drop tayo ng oil para hindi siya mamaya mag-stick. Tapos itong white, ilagay muna natin. So, ang gagawin natin is takpan natin siya ng plastic or yung cling wrap para hindi mapunta yung tubig dito pag na-steam na natin siya. So, after 5 minutes, ito na siya. So, ang gagawin natin, after 5 minutes, ilalagay muna natin siya sa labas. At ito na. Tsaka itong ating pandan na butter ay ipapatong natin. At saka i-steam ulit natin ng another 5 minutes. Yan. So, ito na siya after 10 minutes to 15 minutes na yung first, yung white na butter ay 5 minutes lang. Tapos, nung i-add nyo na tong pandan butter ay cook nyo siya, i-steam nyo siya ng 10 to 15 minutes para totally mag-ano siya, maluto siya. And then, ngayon ay mainit pa. So, after nito, tatanggalin natin siya dito at lalagay na natin siya sa sesame seeds. So, okay. Medyo ready na siya. Gagawin natin ay dito. Actually, ito is malinis na. Maglalagay tayo ng sesame seeds mamaya.
Yes, sobrang lagkit siya. Ang ganda. Yun. Takot ko baka dumikit. Yun sabi ko. Hindi ko mga try. Didikit siya. Namasakar ko na guys. Namasakar ko na kasi ang init niya. Pero pag kayo nang gumawa guys at lalo na bebenta ninyo o hindi nyo lang siya kakainin, kailangan nyo palamigin muna. Kasi ito sa akin ay kailangan ko siyang madaliin. So, hope na maka-form tayo mamaya ng white and green para kunin na sa ko. So ito. Yan, medyo palpak tayo ngayon pero gagawa natin ito pag ganito siya. I-roll nyo lang siya. Yan. Maglalagay tayo ng seasoning dito. Yan. Sana ganito. So, ito na. So, yan. Wala na akong